Sa pagkakaroon po kasi ng anxiety ay babaguhin niya yung buhay mo. Yung dating may sigla, bigla kang mawawalan ng sigla. Tapos, yung dati mong ginagawa na kahit saan ay napupuntahan mo or nakakatrabaho ka kung saang-saang lugar, ngayon ay hindi mo na magagawa. Dahil pag aalis ka pa lang ng bahay ay mag-aalala ka na kung anong mangyari sa'yo dahil sa bigat ng mga maaring mangyaring sintomas sa atin. Pero kahit ganun yung nangyari sa akin ay hindi pa rin ako sumuko. Bali, parang tinutulungan din ako ng Diyos noon na makasurvive sa mga nararamdaman ko. Yung walang-wala na ako, pero bigla niya akong bibigyan ng pag-asa sa buhay. At bali, naghahanap yung mga kasama ko, yung kaibigan ko dito ng gagamba. Hindi ako makahanap or hindi ako makatrabaho or hindi ako makapunta sa bukid dahil sa mga nararamdaman ko. Bigla akong nahihilo, bumibilis yung tibok ng puso, tapos bigla akong nanginginig. Ganun yung pakiramdam. Kaya kahit ganun yung pakiramdam ko ay parang gusto kong mawala yung kaba na nandito sa dibdib ko. Kaya sinubukan ko na maghanap ng gagamba dahil yun lang yung maaari kong gawin kasi meron akong nararamdaman, hindi ako makapag-apply ng trabaho, ganyan. Kaya yan lang yung maaring pagkuhanan ko ng kita sa pang-araw-araw sana. Pero nung pumunta ako at nagpasama doon sa kapatid ko, pagdating ko dun sa sa bukid, bigla na lang parang gumagalaw yung paligid ko, parang gumaganitong paligid ko. Tapos bumilis yung tibok ng puso ko ngayon. Tapos yung kapatid ko naman malayo na. Tapos sinundan ko siya kahit yung puso ko parang ganito, sinundan ko siya. Tapos sinabi ko, uwi na tayo. Hindi ko na kaya, sabi ko. Kaya umuwi na naman kami. Pakiramdam ko noon wala na akong silbi kasi marami silang nakukuhang gagamba noon. Tapos yung presyo pa ng gagamba, 250 centavos. 2 piso saka 50 centavos. Isang pirasong gagamba. Tapos ang nakukuha nila bawat gabi, ang pinakamababa 500 na piraso. Ako pag nag-iilaw ako ng gagamba, nakakarami talaga ako. Nakaka 800 na piraso, ganyan, 900 o 1,000 piraso na gagamba. Dahil sa nangyaring yun ay siyempre nalungkot tayo sa buhay natin kasi hindi na natin magagawa yung dating ginagawa natin. Pero kahit ganun yung nangyari sa akin ay mga ilang linggo, sinubukan ko ulit hanggang sa masanay ulit ako. Pero nung inulit ko na ay biglang humina yung pagkakaroon ko ng hilo at panginginig. Pero yung panginginig ng paa ay andun pa rin. Habang nag-iilaw ako ng gagamba, nanginginig yung binti sa kapaa ko. Tapos sobrang init ng dibdib. Tapos nagsusuka ako ng maasim sa gitna ng bukid. Pero may mga kasama ako. Nasa paligid lang sila. Kasi natatakot din ako na umalis ng lumayo. Dahil baka kung ano yung mangyari sa akin. Tapos nung uuwi na kami, kahit konti lang yung nakuha ko, isang daang piraso lang yung nahuli kong gagamba, ay tuwang-tuwa na ako sa sarili ko kasi naibabalik ko yung dati kong ginagawa kahit may mga sintomas pa rin. Sobrang proud ko sa sarili ko nung pag-uwi ko. Pero nung pag-uwi ko talaga, mayroon pa rin mga sintomas. Siyempre hindi yan isang magic na bigla na lang mawawala sa atin. Hindi yung biglang nawala na ganon. Siyempre pakunti-kunting mawawala yan sa'yo. Pero may mga trigger pa rin lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. Pagkatapos ng isang linggo, tuloy-tuloy ako nag-iilaw na 100, 150 na piraso, ganyan. Tuwang-tuwa na ako talaga.
Pero nung nag-iba yung pakiramdam ko. Bali, gustong gusto ko na ngayon sa bukid kasi pag nasa bahay ako, ang dami kong nararamdaman. Kasi nasanay ako sa bukid na nag-iilaw ng gagamba. Parang gusto ko na dun. Tapos pag uuwi ako dito sa amin, parang natitrigger ako. Tapos nanginginig ako, ganyan. Parang gusto ko na ulit umalis kasi pag naglalakad ako, alam ba yung pag naglalakad ka, pinapawisan ka, nakaka-exercise yung katawan mo, or nagagamit yung mga ugat-ugat sa katawan natin. Dahil sa madami nang nakukuhang gagamba ay napag-isip-isip ko na rin na lumayo sa mga kasama ko kasi medyo kayang-kaya ko na umalis. Ay nagsusulo na ako na mag-ilaw hanggang sa nasanay. Ang iniisip ko noon ay hindi kumita ng pera eh. Ang iniisip ko ay para makasurvive or para malabanan yung anxiety sa buhay ko. Kahit alas 12 na ng gabi ay nandun pa ako sa bukid para lang na isanay ko yung sarili ko, pero hindi ko namamalayan pala na madami na pala akong nakukuhang gagamba na hindi alam ng mga kasama ko, na ang akala nila ay sinusulit ko yung yung pag-iilaw kasi madami talaga dun sa yung pinupuntahan ko. Siguro tinutulungan din ako ng Diyos na makarami dahil may mga nararamdaman ako sa katawan. Bali sa isang buwan siguro na nag-ilaw din ako kasi ubos na rin yung mais noon. Kaya bumalik na naman yung mga sintomas ko. Pero alam nyo ba na nakaipon din ako noon. Isang buwan akong nag-ilaw. Tapos nawala yung mga ibang mga sintomas ko, nakakaya ko na umalis mag-isa dito sa bahay. Pero ang nakita ko noon or kinita, nakaipon ako ng 40,000 dahil sa pag-iilaw ng gagamba, na talagang masasabi ko na swerte pa rin sa akin. Tapos ang ginawa ko doon sa 40,000 na yon, dahil may mga nararamdaman na naman akong sintomas dahil wala akong ginagawa dito sa bahay. Di naman ako makapagtrabaho sa construction kasi sa isang araw kasi hindi ka naman pwedeng umuwi kung may mga mararamdaman ka or kung medyo mapala yung mga site na pupuntahan nyo, ay delikado din para sa'yo, lalo na pag bigla kang inaatake. Ganyan yung naisip ko noon, kaya takot ako na magtrabaho. Kaya ang ginawa ko dun sa naipon kong pera na 40,000 ay ginawa ko na lang yung bahay ni nanay ko. Sabi ko kay nanay ko, may pera ako dito, naipon ako, gagawa ko na lang ng bahay nyo. Tapos pag may pera-pera kayo, balik nyo na lang kahit ko pa kunti-kunti, sabi ko. Tapos sabi naman ni nanay ko, oo sige, sabi niya. Pero hindi alam ni nanay ko na may purpose pala yung gagawin ko para ma-relax yung katawan ko or para masanay ulit sa gawaing trabaho, sa mga trabaho. Bali makakatulong ako sa nanay ko at makakatulong din ako sa sarili ko. Ano yung purpose niya. Bali ang paggawa ko dun sa bahay nila, ako lang yung gumagawa, naghahalo, nag-aasintada ng hollow block. Isang buwan ko yung ginagawa, kahit kumilos lang ako sa isang araw, siguro kumikilos lang siguro ako mga 2 oras, ganyan. Tapos pahinga ulit, bukas na naman, ganyan yung ginagawa ko, kaya medyo natagalan. Kasi hindi ko naman gustong tapusin agad kasi ang sa akin lang ay yung malibang at may ginagawa palagi sa bahay. Ganun yung paraan ko para maka-recover or para ma-overcome yung takot na to. Kaya kung gusto nyong gumaling ay kaya nyong gawan ng paraan yan. Pag-aralan yung mabuti kung ano yung ikakaganda ng pakiramdam ninyo, dahil kayo lang mismo ang makakapagpagaling sa sarili nyo. So yun lang po.